Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, actually katatapos lang natin reviewin yung yung battle ni Raffian at ni JD. So tanginang battle yon. Kaya pala marami nagsasabi na candidate yon as a battle of the year. So naiintindihan ko na yung mga nabasa ko before, right after that event. Marami akong nabasa na grabe daw yung performance ng dalawa, candidate as a battle of the year. Syempre nung una parang ang hirap pang paniwalaan kasi hindi pa nga natin napapanood dahil hindi pa na-upload. Pero since we already reviewed that battle, nag-agree ako na isa yon sa mga candidate as a battle of the year. Pero yun nga, masyado pang maaga. Meron pang buwelta na parating this September, tapos may ahon pa, 'di ba? So ayun, ganda ng battle. Nag-refresh lang ako ng konti, inedit ko lang, nanood lang ako ng mga konting mga video dito sa YouTube. Tapos yun, nag-edit, nag-upload. Tapos nung ready na ako ulit, ito, Nego G versus Espero naman. Another classic battle na naman ang mapapanood natin. At hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang battle MC na to. Kilala ko yung dalawang to, nakakasama ko to sa mga events, especially sa Motus, pag bumababa ako ng Motus, at sa Flip Top event din, nakakausap ko itong dalawang to. So, di na ako magbibigay ng ng insights dito. Alam ko kilala nyo na yung dalawang MC na to. Tapos, yun, react na lang tayo sa mga baran nilang baon sa isa't isa. Tingnan natin kung sino yung mas effective. So, game. Unang banat. Game. Sonic 18. Espero. Game. Yeah. Bago ka magrebat mamaya na mga barang inumit mo, tangina mo yung susi ng motor, ibalik mo. Sabi ni Enigma kay Looney sa Break It Down, kakaiba raw estilo mo. Kesyo medyo relieving. Si Boss Arik talaga merong favoritism. O nagpiling special naman lintik. Sige na na-impress na siya, pero ano bang nakakagulat sa incheck na nagka-interest sa nego? O lumakas nga yung market neto. Kahit boring rhyme scheme, ang mali lang sa'kin ka na reto. Ngayon tong zoning crime scene, pinagkalulukan niya sa duelo. Sa may solid writing, pues dahil din sa incheck babagsak yung nego. COVID-19. Pero gusto raw siya makalaban ni Balakid. Talagang deal na deal, kuda. Di ba di na nagpaparamdam yun? Ba't pil na pil mo pa? Sige na, binanggit ka niya, bakit? Di sa dahil trip ka kaduel, tanga hiningi ka ni Balakid para makabawi sa yutukil. Gago. Tsaka binoto mo kasi si Kibuloy, brother. Kaya siya na bader at mistulang. Tigang nasabik makabatel itong kanser ng lipunan. Tinawag pa sarili na Wolverine, ma-wordplay lang yun, di mo mapapatap si Logan. Next kung gutom ka, kumain ka. Wag na pabida dun, Caps. Magwa-wordplay na lang ng kainan, tinipid pa. Ba't di pa yung max? O baka sabihin, pagod ka lang. Kaya di na nabigay pa yung best mo. Di pagpahingahin mo na turik ng makaranas man lang ng resto. Kaysa nagbabarso ng may issue sa pangahalili at nung nagpalit ka, Trina.
Katrina Lily. Kulang ka ba sa tuktok, praning? Konti na lang angel na yun na naluklok sa scene. Puta, pati bubble gum, i-reference. Para lang sa verse na, ay, cool. Sa I cool. Ulul inimprove na badang, ikaw yung umabot ng high school. Ano to? Yung pag-pronounce, dinadaya para lang ma-void nahihinaan. Magwa-wordplay ng tunog Bisaya, tas mga Mongoloid maghihiyawan. Yung congressman, gagawing congressman. Si Supremo pwede ba sa UP? Dili man. Sinasadyang ganun yung bara, konting mercy naman po. Ginagatasan yung mga yawa o thirdy bakalso. Tapos pupunahin mo accent nila. Kala mo di nakikisabit. Ganyan yung mga nangungumpis ng marijuana tapos sila gagamit. Ngayon nilalait mo na salitaan, ikaw mismo nakikinabang. Kaya tong napiling hilaw-giba, sa sariling bitaw sira, paano tinatanggap ka lang naman kapag nagiging ikaw sila. Kaya anong karapatan mo na mga hatak ng mga dialektong tinataglay kung kita sa mga naiwan mong yapak, isa lang inyong binabaybay. Tangina mo, terding Tagalog. Ano pambato ka ng norte? Ulul, mananamlay ka sa akin, boy. Madadala to after kong mabadibag yung master nyong. Parang Apex lang kay Goryo lang Panama Battle Sword. Valenzuelang mamamatay sa may kamay ng underdog. Unang banat! Okay. Wait lang. Nag-isip ako ng kung paano ko umpisahan yung marami akong gustong sabihin pero nag-isip ako ng paano ko umpisahan kasi para sa akin hindi nakuha ni Espero yung momentum niya dito. So sorry Hes, pero sa tingin ko feeling ko lang naman, hindi ko alam kung ganun din yung tingin ng iba sa battle na to, pero sa tingin ko hindi parang sabi ko sa inyo, nag-isip ako ng tamang term may gusto kong sabihin pero ang hirap sabihin, no? Kasi yung right term, yung gusto kong, yung exact term yung gusto kong sabihin pero hindi ko siya maisip or masabi. Pero tatagal tayo kapag inisip ko pa yon. So ito na lang. Feeling ko hindi nakuha ni Hespero yung momentum niya dito. Feeling ko namali siya ng pagpili ng estilo na gagamitin kay Nego G. Kasi ano ba yung napansin nyo sa round 1 is more on wordplay, jokes, tapos breakdown. Pag breakdown ni Espero sa estilo ni Nego G, pag breakdown ni Espero sa mga wordplay niya, sa mga past battles, diba? Doon umikot yung performance ni S, diba? Highlight, jokes, mga wordplay, tapos mga past lines ni Nego G sa past battles. So, bakit ko nasabing feeling ko mali yung pagkakapili ni Espero dun sa references na or sa mga angles na yun panlaban kay Negs? Kasi nakilala si Nego G sa ganong laro, sa ganong estilo, sa mga wordplay na kumbaga hindi natin naiisip na pwedeng i-wordplay yon, pero kapag si Nego G yung gumamit, nagiging epektibo Tulad na lang nung yung vulcanizing. Na parang ang hirap isipan ng wordplay yon, pero nagamit yon ni Nego G ng klaro at ng epektibo. Alam ko laban niya kay Antonym yun 'di ba? So marami pang wordplay si Nego G dito na masasabi mo na kapag siya yung gumamit, sobrang epektibo, na pag iba naman yung gumamit, parang hindi yun epektibo. So doon siya nakilala So sa tingin ko mali yung pagpasok na Espero sa wordplay era or wordplay world ni
ni Nego G kasi dun nga siya nakilala. Tapos ano pa? Yun, hindi nakuha ni Hespero yung pinaka momentum niya sa battle na to. Ay, sa round na to. 'Di ba? Tignan natin sa 2 and 3 baka makabawi si Hes. Pero ayun, yun lang naman yung pinaka makokomento ko dito. So, round 1 next, pakinggan natin. Pakinggan natin! Yes. Chairman, balita. Kamusta buhay-buhay? Yung motor mo, tangina, parang buwan-buwan yata pa iba-iba ng kulay. Hindi. Siya si SK Chairman Nathaniel. At ang unang project, pader ng bahay nila. Sarili muna bago yung mga hiling kanyang dinggin. Sa bagay, ang sagwa naman kasi kung rising star ka sa flip-top tas wala kayong padera na yon, between walang dingding. Ano, mas mataas ka sa akin? At dahil Hespero pangalan mo, mag-aasta-astahan ka ng between? Kay Negs? Eh puta, kung usapang dakdakan, nasa ilalim ko lang tong between. The legs. Politika na bituin. Pwes isang wordplay, Nego G lang yung kailangan para tirahin ka sa pareho, hindi naman sa pagbubuhat. Hindi naman sa pagbubuhat. Ay putang ina. Para tirahin ka sa pareho, hindi naman sa pagbubuhat. Hindi ako nasisilaw sa kinang mo at sa pagiging kurakot mo, dyan ako sa lungat. Sa madaling salita, kayang-kaya kitang tirahin ng walang kurap. Royal Rumble ng Tacoma, sabi niya. Isang linya na pinantusok sa mga kadugo. Betamax. Okay. Tangina, panis. Dapat sinabi mo nung tuon-tu, ako yung between na lumutang sa aming pares. Star Anis. Betamax ang puta, napakatarantado. INC, tas may mga linyang dugo-dugo. Ayaw mo ba manalo? 2 minutes per round lamang dito yung suntok. Agad wala ng filler-filler. Bigay mo yung simplest hitter. Mahaba ka sumeta, Hespero. Ito middle finger, kaya nakakatulog kayo sa star. Twinkle, twinkle. Pansin nyo, pag nabattle to mga Tacoma, laging kasama mga jowa. Mga hindi maiwanan sa bahay ang puta. Tacoma, tangina nyo mga takosa. Gaya ng GF nito na si Krisa. Pero hindi naman sa pandadamay at hindi naman yun ang gusto ko. Gusto ko lang sabihin na pag iniwanan to ni Krisa, baka masiraan ang ulo to. Yan ang totoo. Kaya Krisa, ano Krisa, okay? baka Frisa, kayang-kaya niyang wasakin yung mundo mo. Zoning 18, you better mark my name. Simula kinder pa lang, hindi ko na mabilang kung ilan na yung stars I've gained. Tol, we're not that same, pero Okay. fuck that scheme. Putya, malapit na pala akong mag-time, dame. Pero dahil tunog punchline rin naman, sige, sa dulo na lang ako mag-i-intro. Round 1, game! Fuck you, time. Okay. Same sila dito. Sa round 1. Si Nego G nga nagkaroon pa ng stumble eh. 'Di ba? Nagkaroon ng stumble. So sa tingin ko ano natin, pagtapatin natin yung performance nila kasi itatabla ko to. Itatabla ko yung round 1. Performance nila, sa linis ng performance, syempre, I'll go with Hespero doon. Mas naging malinis yung pagkaka-perform niya ng round 1 niya from start to finish. Kay Nego G, nakita nyo naman, di ba? Nagkaroon ng stumble. Pero sobrang minimal lang. Pero, nag-matter yon kasi pareha silang hindi nakuha yung momentum dito sa round 1. Si Hespero, umikot sa, I think, yung may konting mga jokes si Hespero dito. Pag-breakdown ni Hespero sa mga past lines or past battles ni Negs, tapos yung pag-wordplay niya. 'Di ba? So, doon umikot yung yung buong round ni Hes. Kay Nego G naman, gasgas na angulo yung ginamit niya kay Hespero, yung pagiging between, 'di ba? So, ang dami ko nang napanood na battle or marami na ako napanood marami na ako na review na battle ni Hespero. And hindi nawawala yung ganong angulo, yung i-between, star, 'di ba? So kung uulitin nyo yung round 1 ni Negs, mapapansin nyo na merong
merong angulo or may reference na star sa una, sa gitna at sa dulo. About dun sa kinder, di ko na alam kung ilang star yung na-gain ko. Tapos yung star anis, tapos 2x2, ano mo yun? 2x2, yung between the legs, yung star nasa ilalim ko lang between the legs, 'di ba? So ang daming parang from start ng round 1 ni Negoji, meron ng mga star na reference hanggang sa matapos. Tapos nagkaroon pa siya ng starter, 'di ba? So sa round 1 actually pwede kong ibigay kay Espero 'yon. Sige, bigay natin kay Espero yung round 1 sa score na dikit lang eh. Sobrang dikit lang. Sabi ko nga 'di ba, pwede kong ibigay ng tabla. Pero since pinagtapat-tapat natin 'yon na napagtanto ko na lamang si Espero doon in terms of performance tsaka sa ginamit na estilo sa round 1. Sabi ko nga kanina, feeling ko nagkamali si Espero doon sa ginamit niyang estilo sa round 1 kasi pumasok siya sa estilo ni Negoji kung saan siya nakilala. And then, ginamit ni Espero na bala yung mga yon na para sa akin, ineffective yun kay Negs kasi nga dun siya nakilala eh. Pero, nung nag-perform si Negs, naging mas worst pa pala yun. So, pasensya kay Negs, pero sa tingin ko yung round 1 nakuha ni Espero yun. Sa score na 8-7. Pero kung hindi siguro nag-stutter si Negoji dito, baka itabla ko to. 'Di ba? So ayun, ganun lang. Hindi ito yung ina-expect kong round sa dalawang MC na to kasi kilala ko tong dalawang to at alam ko kung paano magsulat to. At medyo nakulangan ako sa pinakita nilang round 1 kaya medyo nakakapanibago, pero round 1 bibigay ko ng gaibla lang. Espero. Tangina SK na naman. Pwes hindi ako magiging friendly. Yung mama mong may diabetes, bibigyan kong ayuda, mga candy. Tsaka hindi ako INC. Mukhang mali ka ng tungo. Baka pwedeng Muslim pagtapos kitang pugutan ng ulo. Tas dinadamay mo pa si Krisa. Naninira ka ng pure. Masisira yung mundo. Yung girlfriend mo si Gian, sisirain ko yung puke. Gago. Tangina mo. Pero tinalaro ko yun nila at Tangina mo gago ka. Pero tinalo raw kayo nila Atom sa Cygnus. Kami rin. Pero kami nung natalo di naglaho aming tikas. Ito grabe nung natalo nagpa-comfort gamit Gcash. Na-aksidente yarn. Pero hindi na rin yan sa amin bago. Kasi naganap na to, boss. Paano binulutong dati yan si Gago nagparapurakos? Kaso delikado pa rin, ano mang iwas, kaya ba't nagpatuloy pa? Ngayon magagamit mo ulit yung Gcash pero pang-abuloy na. Kamusta yung business mo na longganisa? Wala naman bang duda? Balita ko lakas mo raw kumita kaso dami nawawala ng tuta. Di Gago, pera biro, solid pre, pumapabor. Pahirapan lang kung iprito, paano kasi tumatahol? Nakikain to kila Rap yan. Pinapasok na lang, nakakaawa. Ay kanin na lang yun natira. Aba nagyabang, siya raw bahala. Pagbalik may longganisa, may sabaw pa, nakakagana. Kinabukasan nagpost si Rap, yung bayaw niya nawawala na. Gago. Tanginang to binod trip. O binuko yung lihim kahit tropa, sige Gago iyak tol. Di ba nakilala nyo sa longga? Kung kaya nga trinaydor. Pero ayos yung kulay natin Yung Apex modernong anito. Nasaktan to sa linya ni Zayt kay Apex na nanatiling anino. Yung magulang mo, wala yung puso, mga pauso na ulol. Nung gender reveal mo, gabit na usok, tambutso sa motor. Paano tinipid kalaampon? Napakatalas nga sobra. Kauna-unahan na sanggol na may gatas na kokwa. Kaya tingnan nyo yung resulta, mukhang ewan. Mukhang katutubo na German. Gusto mong pumuti? Pahawa ka kay Shernan. Gago. Pero nilait yung construction worker si Lil Struck. Tangina mo. Gago to si Heso. Kupal.
Kopal. Ewan, mukhang katutubo na German. Gusto mong pumuti? Pahawa ka kay Shernan. Pero nilait niyang construction worker si Lil Strux. Aba kupal ka men. Nakakahiya naman sa may 3 ng anak, tas nasa magulang pa rin. Uy. Alas 3 daw siya ng madaling araw magjakol. Kita niyo pa niyabang sa lise. Ano puro kalulo, tas di mo kayang magsarili? Magte-30 ka na halos, pero hayop di magsikap. Paano masinisip makaraos kaysa makaraos sa hirap? Tas E.A. Guzman ka pa niyan? E.A. Guzman, Jacolero? Aba gago rin. E.A. baka A.E. Banyo King! 3 na anak mo batugan. Bumukod naman kayo. Ang laki mong nasa magulang, ano ka, kangaroo? Pero may tulog daw ako sa'yo, sabi ng mga fans mo ang tibay. Muntik tuloy ako magshabu, buti nagawa akong maghinay. Nagawa akong maghinay. Paano gabi-gabi nga na stress para magawa ko lang tong bitay. O puyatan nga naging skid, kaya malamang tapos tong GY. Paano ang banat? Pahinga na. Okay. Hindi ito yung ine-expect kong espero, guys. No? Parehas eh. Yung 1 and 2 ni Hes. Parehas. Medyo na-awkwardan lang ako sa mga ginamit na references ni Nespero. Nakakapanibago lang. Gumagamit na siya ng ganon. Yung kay Shernan. Kupal gogi. Gusto kong pumuti pawa kay Shernan. Tapos yung rebuttals na wawasakan yung tangina ni Nespero puta. Parang lang. Hindi ito yung ine-expect kong Espero eh. Real talk, no? Tangina si Espero, nakasubaybay ako kay Espero sa Moto, sa halos lahat ng battles niya, sa pedestal, sa mga non-tournament, nire-review ko yun. Kaya alam ko kung paano magsulat si Espero. Kaya masasabi ko talaga nakakapanibago na ganito yung baon niya. Sa tingin ko, hindi ito yung Espero na naka-A-game, hindi ito yung Espero na ine-expect ko. Hindi niya makuha yung momentum dito. Parang mas malakas pa nga yung battle niya kay Sino ba yung, bang battle yun? Saint Ice. Mas malakas pa na Espero yun, yung bumattle kay Saint Ice sa 1 minute. Ang lakas niya doon. Tapos, kaya kaya ito yung napili kong reviewin kasi alam ko alam ko paano mag-search yung dalawang to, kaya sabi ko puta magiging dikdikan tong battle na to. Pero yun, unfortunately medyo wala ata sa wisyo si Espero dito. Hindi ko alam kung bakit. Si Next naman nagkakaroon ng stumble. Ano nangyari sa inyo, guys? Pakinggan natin to round 2 ni Nego G, pero sa round 2 ni Espero, same level, same performance level, same energy. Hindi niya totally makuha yung pinaka momentum niya dito, kaya nasa gitna lang yung performance niya dito. Yo, pinakain ko raw ng longganisa si Rapian. Tanong ko lang, tol, masarap yan? Yo! Bawi. Alam nyo bang ginagamit ko lang tong flip top para makapag-artista? Real talk. Isa yan sa mga hidden play kung bakit ko pinasok ang liga. Kasi mapa-artista ko, Rap. Either way, kaya ko magpabida. Taglay ko na sa aking DNA ang ganong karisma. At baka nakakalimutan nyo na may GMA sa dulo ng anigma. GMA! QC! Broadway! Pero ang lupit ng tandem nila ni Casper no? Grabe yon. Isang matangkad at isang constellation. Capricorn. Pues ako, Aquarius. February. Flip top anib, lumapit to sa akin at alam kong nantitrip to. Sabi niya, Aquarius ka din, go? Tara, tagay pa tayo, celebrate natin yung karir mo. May beer stop ka pa ba dyan? Kuha pa tayo ng beer, go. Tangina, cancer ang puta. Yo! Ayos MC kaya ni Ter? Napasok niya pa yon, 'di ba? Yung tinutukoy ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo na
kung iisipin mo, mahirap siyang gawa ng wordplay. Pero kapag si Nego G yung gumawa, puta, mapapareact ka na lang na, puta, na wordplay niya pa yun. Ayun yung makokomento mo eh. 'Di ba? Yun, tulad nun, ang dami niyang reference doon about sa mga zodiac signs. 'Di ba? Cancer, Virgo, 'di ba? Ulitin natin 'yon. Pakinggan nyo. Di mayabang. Tara, tagay pa tayo, celebrate natin yung karito. Sabi niya, Ferrari. Pues ako, Aquarius. Ulit. Capricorn. Grabe yon. Isang Game. matangkad at isang constellation. Capricorn. Pues ako, Aquarius. February. Flip top anib, lumapit to sa akin at alam kong nantitrip to. Sabi niya, Aquarius ka din, go. Tara, tagay pa tayo, celebrate natin yung karir mo. May beer stop ka pa ba dyan? Kuha pa tayo ng beer, go. Tangina, cancer ang puta. Yo! Yung ibang MC, gaya ni Terdy, mayabang lang sa mga video ng FT, pero sa personal, friendly. Ikaw, putang ina mo, hindi ka nangakagalingan, Hespi, tas yung attitude mo pa bilang Gen Z, sobrang deadly. Now tell me, inggit ka ba? Nathaniel Villabiray? At yung initials mo, NB? Maybe, at kaya siguro ako yung binigay sa'yo para matapos ka na sa zoning at ang katapusan ng zoning ay NG. Let's see. Ooh. Batang babalugbugin at Nice. tamang dapat bugbugin ang negong papatawad na may talang, papaluhurin, no, promise sa lahat. Kulang pa sa lasa yung mga wordplay mong spiceless lahat. Lagyan mong magic sa rap kasi espero matabang ka pa sumulat. You should practice a lot. Kaya ka bitter. Huwag kang galit kay Arik. Kung minsan ka lang mabigyan ng battle, huwag ka na ring babad trip. Wala nga siyang malasahan sa'yo. At yung inggit, mulap trip. Kaya sa parangal ng iba, nag-aasim, tomatic. Mahihirapan kang huminga, espero. Pero dapat mag-init ka palalo. Cause I ain't cool like you. At alam nyo naman na sadyang mas mainit ang star na nagkukulay blue. Sasakalin kita eh. Pero mas madali sanang gawin yan sa kakampi mong mahaba ang leeg, kaso pinatay na siya ni Pamoso sa Motus. Umaasta pang panabay. Pero pwede pa rin naman, Casper. After ni Pamoso, ako naman para Team Nego, para Team NP, gangbang ang mangyari, humanda at maglaway. Hanggang yung tandem na Nego, Pamoso na NP maging necrophilia, gumagahasa ng patay. Kasi kahit ipilit nyo pa, Brad, yung mga lyrics nyo lagas. Ganun kumall out sa multong kakagraduate lang. Spirit of the grudge. Okay. Actually, para sa akin, hindi pa rin naman totally naangat ni Nego G yung performance niya. Pero, marami siyang mga effective na angulo, na references. So, what do I mean? Di ba? Slow start si Nego G, pero hindi nagtuloy-tuloy hanggang sa pinakamataas or pinaka-peak. Kumbaga, slow start, tumatama yung mga punches, tumatama yung mga angles, pero yung peak ng performance niya is hindi niya naabot. So, yun yung pinupunto ko na hindi pa rin nakuha ni Nego G yung pinaka momentum. Kasi, kumbaga, may hinahanap pa ako eh. May hinahanap pa ako sa, syempre, ang basis ko na performance ni Nego G is yung last na performance niya. So, meron pa akong hinahanap, meron pa akong, nakukulangan pa ako sa performance ni Nego G para masabi ko na nakuha niya yun, nakuha niya yung peak, nakuha niya yung momentum. But, kahit na hindi nakuha ni Nego G yung pinaka-peak or pinaka-performance niya sa round 2, sa tingin ko, nakuha niya pa rin tong round 2 kasi mas effective yung mga angles niya, mas effective yung mga punto niya, yung references niya about dun sa mga zodiac signs. Ang ganda nun. Tapos yun, yung mga wordplay, 'di ba? So, yun, I think dun lumamang si Nego G ng gahibla lang, 'di ba? So, ayun. Kung sa round 1 ano bang score ko sa round 1? Tinabla ko yun eh. 'Di ba? Nakalimutan ko lang kung ano score ko, pero
Ano ba score ko sa round 1? Ties sa ano? Ties sa 7 points ba yun? Hindi ko na matandaan, pero tabla yung, alam ko tabla eh. Ay, hindi, sorry, naalala ko na. Sorry. Binigay ko kay Espero yun, di ba? Sa score na 8-7. Ay, di, wala akong binigay na score sa pagkakatanda ko, pero binigay ko kay Espero. So, bigyan natin ng score ngayon. 8-7 in favor of Espero. Pagdating sa round 2, mas malakas na Negoji yun. Mas tumatama yung mga references niya, mas tumatama yung mga punches niya. So, I think better round to compare kay Espero. Kasi yung round 2 ni Espero, same energy, same level. So, consistent. So, 1 and 2 ni Espero, bigyan ko ng 8 points. Then, kay Negoji naman, mas nagkaroon ng kumpiyansa, mas nagkaroon ng effectivity, mas nagkaroon ng haymakers, setups, punchlines for Espero. So, bigyan ko ng 9 puntos si Negoji dito. So, 1 Espero, 2 Negoji, pareha silang may 16 points. Round 3, deciding round, game. Nagbanat, pahinga natin. Dinadamay pa yung 2-4-2. Tanginang ugali, Timawa. Inggit ka lang kasi yung partner ko, Giraffe. Yung partner mo, Diwata. Gago. Pero hindi raw siya nag-entry sa POI. At sa 1 minutes, dumiretso. Napasama at nareto. Abangangas pala neto. Pinoy talaga, tuwang-tuwa pag nakadaya sa proseso. Tas iyayabang mo takbo ng karera mo. Tanga nilakad ka lang. Mahiya ka nga, mister. Lakas loob magpaandar kung sino pa yung fixer. Ako hindi ako nagpapasok dyan kay site. Ikaw gumamit pa ng koneksyon. E paano nga sa biktong nagpakatuta sakit nun, pero nakakuha atensyon. Nakargahan ng gasolina mula nung nagpakapetron. Oo, yung Christian yung dumiga gamit holy name. Kaya nakapasok pa rin sa liga parang Brony James. Pero hindi mo kasalanan nice. yung nego. Kaso pinalalala. Ang ganda nun ah. Ang ganda nung reference ni Espero doon. Ayun, yung nakapasok sa liga, Brony James. Ang ganda nun. Ang ganda nung reference na yun. Gustuhan ko yun. Ang galing nung pagkakatahi ni Espero doon. Liga gamit holy name. Kaya nakapasok pa rin sa liga parang Brony James. Pero hindi mo kasalanan yung nego. Kaso pinalalala ko ba? Ang sa akin lang pwede yun isikreto, ba't pinagyayabang mo pa? Tanga pinamukha mong kailangan dito ng backer bago makuha. Di ba gago ang puta? Ilan dito yung mga MCing wala pa sa flip top? Ilan? O sana iyong masikmura? Ilan yan sa mga nangangarap na binigyan mo ng duda? Pero kamusta na yung hustle and grow nyo na label? Balita ko, di ka na welcome. 2012 pa yun kasama ni Master, kaya kung anong rason, aba ewan. Basta nagulat na lang daw sila one day, iniwan na lang niya mga day one. Puta, inaaktohang hindi kilala. Pasiklab, galit pa. Kaya pala tunog Bisaya, naging snub na bigla. De, flip-flop na kasi si Loco. Kaya nga naging barubalho. At yung sa pagkain niya nag-abono ay tinalo mautak po. Kaya magugulat pa ba tayo? Sakali na muling mangupal to. At iwan na rin pati pamoso oras na masagot na uhaw mo. Pero speaking of pamoso, bad trip dito si pamoso paano sa botahe. Naglalabas ng sama ng loob yung tao, tas isasagot mo, ako nga Tanga moment niya yun. Huwag ka eksena, punyeta. Ang pangit mo ka, banding, nangaagaw ka ng problema. Gusto siya yung lagi yung topic, masiba. Ano, nasanay ka na doon? Bawal kang mawala sa balita. Ano kalagay ng panahon? Tangina, puta pa main character sa liga. Pes di yan aarok sa linya. At syak mababaon mahina. Ito'y malalagot enigma. Parang Final Destination, hindi to papabor sa bida. Hindi ro kita kaya na to. Hindi ro kita kaya. Hindi ko pa napapanood yun. Yes, yung madalas sabihin nga, paano marami diyang nabibili, ba't ang tingin magiting siya? Pero ikaw pa rin yung nasilid. Kaya sakto lang sabihin na talagang maraming makikinig kasi nga huling habilin niya. Kaya bababa na ang yung ranking at pagkatalo matatamo. Titi ni Papa Dennis yung standing, oo hindi natatayo. On the spot ender, bitch.
Okay. Ganun talaga yung performance ni Hespero. Nag-iba siya ng ano eh. Nag-iba siya ng structure ng ano ng sulat kung paano siya. Hindi ko alam kung anong ginawa ni Hespero, pero feeling ko nag-iba talaga yung ano yung pagka-construct niya sa all 3 rounds niya. Hindi ito yung Hespero na napapanood ko sa Motos, hindi ito yung Hespero na napapanood ko sa pedestal, hindi men. So 1, 2, and 3 consistent. Hindi naman nag-choke si Hespero dito, pero nakukulangan ako sa effective na punchlines, magandang mga setup, tapos pinaka haymaker talaga. Yun yung inaantay ko eh. So yun. Baka may ginagawa si Hespero na bago na hindi pa natin totally na appreciate, pero sa tingin ko better yung Hespero before, 'di ba? So yun, next tayo, pakinggan natin. On the spot, Ender Beach. Tinatak pa sa mga kamalayan nyo. Nag-reference pa ng Final Destination. Ayos yan, predict mo yung kamatayan mo. Uy, Yo! aray Sino ko dito po. nakakaalam na ang meaning ng pangalang Nathaniel ay regalo ng Diyos? Yun na yung mismong plot. Kaya nga ang sabi ko nung binigay sa akin tong si Nathan, di na ako natangge kasi nga gift of God, pero di ako materialistic, brother. Nasa Pilipinas, tayo kung saan ang mas trip na regalo ay sa number. Gini-Gcash nang wala ng hassle. Iniiwas at ang mga tulad nating rapper, pini-PM. 1 week before battle, nag-chat to sa akin. Sabi niya wala raw siyang mahanap na angle. Panggap ka pa. Sinong bobo yung mag-update sa kalaban para sabihin wala siyang ma-angle? Tanga-tanga. As in buwang. Damang-dama. Tas trip mo pang. Mag-chat aba. Kaya naman, yung message na 5 lang. Bagsak ka na. Inang to palakol. Tawag ka ng tawag sa mga old gods. At nung binigyan ka ng Saint Eyes, alam mo, ang wak mo. Nung pinalagan to ng Parao, Santo, Parao, Santo. Kaya nga nung inaral Parao, ko, Santo. yung galawan mo ay napagtanto na pwede pala talagang makatulugan ng pagbilang sa'yo. Yun ang nalaman ko. At sa halip na makonsyo sa line-up na kung bakit hindi star-studded, I studied about stars para sa labang to. Gusto ko body bag. Hindi yung mananalo lang ako sa desisyon ni boss. Ganun to kahalimaw. Gusto ko magmarka na kapag tinalo ko yung Vito win. I don't like Vito win. Gusto ko yung malinaw. Kaya nga ayoko sa kantang maliwanag na Vito win. Tanga na Vito win, tas maliwanag ang labo nun, tol. Parang yung pag-asa mong matalo yung negong naka-red zone. Hell no, kung usapang berso, metro, tempo, well known. Sabi ni Arik, let's go. Ikaw naman, friend zone, nakataas na yung kamay ni boss sa sobrang daming nagsi-cellphone. Tangina nyo, baba nyo yan. Ano trip nyo yan, bro? Baka mag-leak yung round ko. Sa bagay, once in a lifetime lang naman makasaksi ng falling star. Sige, videoan nyo. Nice. Kaya fuck you sa pagpapakita mo ng konting attitude. Fuck you sa pambababoy nyo kila Aubrey Marichu. Fuck you sa mga bara mong angkokor ni I'll be true. Pero love you, galingan mo next battle sa zoning 92. Ang makatungtong sa small room battle na ganito ay isa sa mga best nights. They say ito'y mala cage fight, gameplay at ang tanging masasabi nitong kasabayan ko galing kay M-Site. Mayday, kaya nga isang birong matuturing kung matatalo ako nitong lame type. Make way at ang kalukuhang matalo ang G nitong H-I J-K. Alam mo? PQ. Zoning 18. Ito ang ina. Hesperoverse. 'Di ba? Tama ba ako ng ano? Tama ba ako ng pagkaka-breakdown natin kay Negs na hindi mo may isip na may wordplay doon, pero pag si Negs yung gumamit nun, mapapareact ka na lang eh. 'Di ba? So ang dami niyang ganong reference. Ang dami niyang ganong wordplay na nag-umpisa sa round 2 yung Virgo, Cancer, sunod-sunod 'Di ba? Parang ang naiisip mo, puta, naisipan niya pa ng wordplay 'yon, 'di ba? Tapos dito sa round 3, ang dami rin. Yung alphabet, 'di ba? PQ.
'di ba? LMO PQ, 'di ba? So ayun, yun yung mga wordplay na si Nego G lang yung kayang gumawa. So ano ibig ko sabihin doon? Si Nego G lang yung kayang gumawa ng ganung wordplay kasi kapag pina-wordplay mo yun or pina-deliver mo yun sa iba, hindi yun magiging epektibo. So, ganon ka one and only yung performance ni Nego G na siya lang yung kayang gumawa ng mga ganung wordplay, 'di ba? So ayun, siguro round 3 yung pinakamalakas na performance ni Nego G, pero still, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ito yung performance na hinahanap ko sa dalawang MC na to. Pero kailangan may manalo. So, dikit yung battle. Round 3 yung naging deciding round para sa akin. I'll go with Nego G sa round 3. Okay, mas lamang siya doon in terms of wordplays. Syempre, yun yung estilo niya. Doon siya nakilala. Mas lamang siya doon sa punchlines na tumama at sa performance at delivery. So, kay Espero, nakakapanibago na ito lang yung Espero na napanood ko dito. Nag-expect ako ng mas malakas na Espero, 'di ba? So, yun talaga yung na-expect ko. So, mataas na yung expectation ko kay Espero. Then, unfortunately, hindi ito yung ina-expect kong battle or returns or battle mode ni Espero. Kay Negs naman, yes, hindi rin ito yung ina-expect kong performance ni Nego G, pero sa tingin ko sa palitan nilang dalawa, lumamang si Nego G doon on some categories. So, ayun. I think nabanggit ko naman yung mga gusto kong sabihin. So, 2 and 3, Nego G. Round 1, Espero. So, score 9-8 sa round 3. So, 24 points for Espero. And then, 25 points for Nego G, 24 points for Espero. 8-8-8 para kay Espero. Then kay next naman is 7, 9, and 9. So that's tama naman. 25 to 24. 2 and 3 Nego G. Judges. Nego G, mag-iay. Boto ng Orado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Nego G. Ayun, maraming salamat ulit sa Flip Top. Big shoutouts unang-una syempre sa Newtons at sa Baluarte, kay Kuya Kenneth Bait Ramos at sa Isla ang lugar, Derek Santa Rosa, Tyro Ace. Belated happy birthday sa inaanak ko na si Lonzo Pascual at kay paring Syke syempre, Ervin Jan, Carlo Del Rosario, Vladimir Velasco, Kuya Eman at Boss David. At syempre, big shoutout kay paring Robel Gonzalez. Stay strong pare, magpagaling kamis ko na namin. Love you. Yeah, shoutout sa SK Talayan Council, kay Jerica LNG James, syempre kay Kuya Isko, Andrew, Ryan Ondot, kay Ambo, Eligo, Mel Eman, at rest in peace kay Clifford, Michael Bon sa Chili Garlic ni Kurs, Judge Jinan, Kirby Oraler, kay Chito at Pink. Uy, thank you sa shoutout, Hes. Thank you palagi sa shoutout, Hes. Isko, Andrew, Ryan Ondot, kay Ambo, Eligo, Mel Eman, at rest in peace kay Clifford, Michael Bon sa Chili Garlic ni Kurs, Judge Jinan, Kirby Oraler, kay Chito at Pinkman. Thank you kay Espero. Kalapilos, round 1 pinakamalakas na round ni Espero, binigay ko sa kanya yon. Round 2 nakabawi si Nego, kitang-kita naman. Tapos sa round 3 dikit lang talaga siya. Yun. Siguro dahil sa ender na lang mas feeling ko mas lumanding yung ender ni Nego doon, kaya round 1 Espero, round 2 Nego, round 3 konting-konti lang Nego. Pares kami ng boto ni Pilos na 2 and 3 Nego. Binoto ko si Nego G. Round 1 bibigay ko tabla kasi maganda pares yung nila, parang pantay lang. Tapos round 2 nag-Sojak sa yung reference si Nego G, kaya binigay ko sa kanya yung round 2. Tapos round 3 yun, digdigan parehas, pero maganda yung ender ni Nego G, kaya So round 1 para sa akin tabla lang. Yung round 2 tsaka round 3 yan, mas nagibabaw si Nego G, so Nego G. Yun, Hiram, binoto ko si Nego G. Pero props pa rin kay Espero. Para sa akin lang mas nangibabaw yung stage presence ni Nego G kumpara kay Espero, kaya yun, Nego G. Yo, Pistol here, binoto ko si Nego G. All 3 rounds, pero napansin ko puro gahibla lang yung lamang ni Nego kada round.
Yun lang naman yung nakita ko. Parang nakita ko na si Espero nahihirapan palapatin yung round niya sa crowd at mas medyo effective si Nego G kumpara kay Espero. Yun lang. Pistol. Yun, tama naman. Agree naman ako dun sa sa komento ni Pistol na feeling ko nahihirapan si Espero na palapatin yun sa crowd. Which is, sabi ko nga sa inyo, hindi ito yung in-expect kong Espero. Mataas yung in-expect ko kay Espero na feeling ko may kulang eh. Yun, 'di ba? So I think the punto ni Pistol tsaka yung sinasabi ko kanina pa is feeling ko parang magkatugma, 'di ba? So yun. Hes, Bawi, alam ko makakabawi ka or babawi ka, tangina. Then kay Negs, hindi rin ito yung yung in-expect kong battle, pero nung Universikulo napanood ko kasi nanood kasi ako ng live, nanood kasi kami ng live ng Universikulo. Talo si Negs doon against si Rhyme. So, yun. Nakakapanibago lang talaga. Saka ko nabibigyan ng judgment yung laban ni Nego G kay si Rhyme. Pero, kaya ko nang bigyan ng judgment yung dito, pero wag muna. Antayin natin upload. Diba? So, yun. Dikit yung battle. Actually, sa round 3, nagkaroon ng deciding talaga ng decision kasi 1 and 3 para sa akin tabla talaga yon. Pero yun, I'll go with Nego G 2 and 3. So yun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.